Hello guys, good morning. Kumusta? So, today's video guys ah yan. Kung nakikita nyo meron tayong box. Pero ano yan? Portable generator na siguro 2022 ko pa yan siya ginawa. 2021 siguro. Mga ganon, 2021. Yun pa lang yung nag-uumpisa akong mag-build ng mga solar na pang personal para sa amin lang. Ayan. Itong box dito lang to sa amin ginamit ko para ma-recycle kasi kakalat-kalat lang. At ayan, karon ako ng konting idea. Ayan. May konting gamit lang naman kasi ang gusto lang naman namin dito ay para sa para mapagana yung inverter para hindi kakalat-kalat. Halimbawa, may build kang battery tapos inverter ko connect mo, di ba, parang kakalat-kalat. Pero pag nilagay mo siya sa isang box lang, ayan, parang medyo malinis na siya. Ayan guys, kung makikita nyo yung build ko dati yan kasi wala pa tayong mga gamit na pang build ng battery. So meron lang tayong soldering iron, ayan, tapos mga wire, ayan, kaya wala pa tayong mga spot welding na magagamit para pag-build. So dito ako nagulat nung pagbukas ko kasi nakikita ko yung mga build ko, yung mga beginner build ba na parang ayan magulo. Ayan, tignan nyo. Ayan, kasi ang problema nitong generator na to ay sa inay, sa biyanan ko na binild ko siya doon sa Batangas kasi nga laging brand out. Ngayon ang problema nito after ilang years na ba, 2020, 2021, 22, 2024. So 3 years na siya na running. Ang problema niya, na-full charge siya ng 11 volts lang. So ibig sabihin ano problema nun? Ang problema nun, hindi balance yung battery niya. Kaya ang naisip ko agad na problema ay wala kasi tong active balance. Kaya ang naisip kong problema, hindi balance yung battery. Yan. So, yan. Yung mga build ko naman ngayon lahat ay may active balance na, lalo na kung portable generator. Okay, yan. O makikita nyo, naka-soldering. Tapos, meron tayong solid wire, yung parang bus bar na makapal. Dapat doon natin i-connect yung wire na papunta sa BMS. Pero, yung connection ko dyan dati, ayun, makikita nyo ayun, yung wire niya ay nandun sa battery na may nakakonect na maninipis na wire, which is mali. Isa pang mali dyan ay walang mga insulator ring yung battery natin. This time, check natin yung voltage bawat parallel. Ayan, okay, 3.7, good dyan, 3.7. Tapos, next parallel, 3.7 din. Ang next parallel natin dyan ay teka, makita 3.4, 3.15 yon, 3.15 volts lang. So ibig sabihin yung part na yon, yan yung bumabagsak ang cell. So, yan yung itetest ko pa dapat yan, kaso medyo kapos na tayo sa oras. Kaya ang gagawin ko dyan ay buo na nating papalitan yung battery. Ayan, ito yung capacity. Yan yung mga na-test ko na marami akong stocks, kaya yan na lang yung i-build natin. Yan ay nagre-range sa 1,800 to 1,900. Doon lang nagre-range yung capacity na yan. Ayan, fast forward na natin para medyo bumilis-bilis. Ayan. Kasi kahit maghalo-halo yan, ayos lang, dahil yun lang naman yung range ng battery niya at hindi na umaagwat ng ganun kataas. Kaya ayos lang yan kahit magkabali-baliktad ang mga position niya. Hindi na natin siya ibabalance dahil ayos lang yun, ganun lang naman yung range, medyo maliit lang naman. Pero para tumagal yung natin, yung battery build natin,
lalagyan natin siya ng active balance. Yun lang naman yun eh. Yun ang purpose nung active balance, para laging balance yung battery. Katulad yun, yung ano, isa sa ginawa ko na dati, yung build na yan, wala siyang active balance. So, ilang years? 3 years. Pero not bad na. 3 years na rin. Yung battery na yon, yung naiwan, saka ko na lang siya ititest. I-check ko muna kung ano yung problema. Doon. Kasi doon na tayo magpo-focus sa mababa ang voltage. Doon na tayo magpo-focus kung ano yung problema doon. Ang gagawin lang naman natin doon, kakalas-kalasin na natin lahat yon, tapos i-charge, tapos i-stack mo ng 2 weeks, tapos test. After test, kung ano yung bumaba ang voltage doon, yun yung sira na battery. Okay? Kung wala naman, ibig sabihin, sira na talaga yung lahat ng battery na yun. Pwede natin i-capacity test ulit yun para magamit pa sa mga flashlight or hindi na. Ganun lang naman siya. Tapos, ang bala ko kasi doon lahat, baklasin na lahat, tapos linisin, tapos capacity test. Tapos rebuild. Ganun lang. Ganun lang mas magandang gawin doon. Back to zero siya. Pero sa tagal na yun, malamang bumaba na ang capacity niya kasi palaging gamit yun pag brand out eh. Ayan. May makikita nyo guys. Ayan. Ang gamitan natin dito, nickel. Siyempre, nickel na yung gamit natin at na ini-spot welding na natin para medyo malinis. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na rin tayong insulator ring. Ayan. Medyo mabilis yung video pero masusundan nyo naman yung ano niya. Kasi hindi naman siya ganun kagulo at kunti lang yung mga kinat ko na part. Pero masusundan nyo. Ayan. Yan. Linisin mo natin kasi yung gamit natin ay mga refurbished battery na galing sa mga power bank, laptops. Yan. Yung mga ayan. Meron nagbabantay sa akin sa gilid. Ayan. Diba? Okay na, malapit na to. Tatapos na to. Makakabuo na tayo ng 12 volts battery para dun sa portable generator. Ayan. Hindi na ako gumamit ng ng mga holder. Hindi na kailangan 'yon. Ayan, basta may mga lang tayo. Pero kung kayo may available kayong holder, sige. Pwede rin naman gamitin for additional safety method naman din kasi. Ayan, lagyan din natin itong insulator sheet. Ayan, para medyo malinis. Ang gagawin natin BMS, dahil hindi pa naman sira ang BMS, ay yung BMS na galing din doon. Hindi pa siya sira. Ayan, linisin natin, tanggalin natin yung ibang mga yung mga nakahinang. Ayan, check nyo guys. May mas maganda akong build, mas magandang pag-install ng BMS kaysa yung kanina nakita nyo, 'di ba? Yung pinagkaiba. Yung BMS niya ay may wire niya na kung saan. Ayan, check nyo. Kung saan nakalagay yung BMS, dun din mismo yung paghihinang. Ayan, 'di ba? Ganun lang. Alright. Check. 12.43 volts ang kanyang output. Ngayon, installan natin ang active balance. Ayan. Ay. Basta may active balance na yun. Medyo napabilis. May active balance. Tapos, lagyan na rin natin itong blue wrap. Para talagang yan. Diba? Wala gaano makapasok na kung nag-moist or So, sa bagay, yung isa nga wala namang problema. Walang nangalawang, walang problema. Pero this time, mas maganda kung mas malinis yung gawa mo. Ayan. Diba? Ay, hindi sa unang kaninang video may tinest ko yung inverter. Ayaw. Pero meron siyang voltage. Nakaputol pala yung niya. Hindi pala nakahinang yung kanyang wire ng inverter. Ayan. Test muna natin. I-install na natin yung wire ng box. Ayan, makikita nyo. Diba? Ayan. Tapos, iti-test ko na yan. Ayan, test na natin yan. Ayan, pag pindot ko dito,
Teka, ito yung wire pa pala ng ano, yung wire pa pala ng inverter, hindi natin nakabit. Ayan. Okay, full charge. Ayan yung battery indicator natin. Diba? Okay siya, full charge. Tapos, inulit ko, diba? Ayan. Okay na yan. Saka na natin i-fix yung battery wrap natin. Ayan, diba? Ganda tignan, linis-linis. Diba? Compare mo sa pagbukas ko kanina, diba? Magulo. Diba? Alright. Tapos na. Ayan, oh. Makikita niyo yan. Ayan talaga yung build ng ano. Build ko nung una na wala pa tayong gamit. Siyempre, pag wala ka namang ganong gamit, hindi ka naman makakagawa ng mas magandang build. Ayan. Balik na natin. Ayan. Nang maiuwi na yun sa Batangas. Ayan. Wala naman kasing screw yan, kaya ganyan na lang ang gagawin natin. Wala namang problema yun dahil, diba? Open. Buksan natin yung inverter yan. Alright. Inverter kasi yung ginagamit dun dahil nga, sa fan, clip fan. So far, hindi pa naman nasira yung clip fan ng inay. Ayan. Test na natin. Hindi naman siya sinasaksakan ng mga matataas na appliances, kaya for fan lang, for e-fan lang naman yan, kaya walang problema. Alright, good. Ang capacity pala ng power generator natin dyan ay nasa 21 to 22 AH. Yun. Alright, yun lang guys. Salamat sa panonood at keep safe everyone. God bless. Babush!